talaga dito kay BBM, walang political will eh. Puro ka exercise, wala kang political will. Ha? Eh, tatay mo nag-martial law, sumobra ang political will. Ikaw naman, napakakunat mo sa political will. Alam mo, tinatanggap ni Attorney Vice Mayor Respicio ang hamon mo, BBM, na mag-wage kayo dyan sa Malacanang. Ako, ang hamon ko, Walkathon, BBM, 5 kilometers, pero sa Luneta, ayoko ng aircon. Kaya dyan sa gym mo, aircon ka eh. Kahit masakit na yung tuhod mo, lalaban kahit ako ka. may arthritis, partida ka pa. May arthritis pang mamabing. Kaya BBM, ang style mo bulok. Ha? Ang style mo bulok. Pero mo itong mga middle class, nagbabayad ng tax, walang ayuda. Naturally, ang mga ayuda napupunta sa very poor. Pero kung tanggalin nyo na lang yung excise tax dyan at tanggalin mo yung VAT dyan sa gasolina at sa diesel, lahat po magbibenepisyo. Kasi itong ayuda nyo na 10,000 dun sa jeepney drivers, ay hanggang kailan lang naman yan. At yung mga fisher folk dun sa amin at sa mga Visayas, fisher folk, kahit sa nabutas, wala namang ayuda. Pero kung tanggalin nyo na excise tax at ang VAT, lahat po tayo makikinabang dahil bababa po ang presyo din ng mga bilihin. At saka Mama Bing, kasi ako, I was researching last night. Kasi there are certain funds na pwede natin gamitin eh. And sana ma-audit din natin to, mga kababayan. Kasi I was reading, nakita ko na dapat sa ganitong problema natin eh, meron tayong oil crisis response fund dapat. Meron tayong emergency fuel fund. Yung oil crisis natin daw, nasa DBM yan, na meron tayong 238 billion. So they were saying na higit na kalahati na nito ay nailabas na para sa fuel subsidiaries. Pero bakit hindi natin maramdaman? Kasi na-secure na rin ng supply, pag-secure ng supply ng kuryente at tulong sa mga OFWs na apektado ng gulo sa Middle East. Yung emergency fuel fund naman, hiwalay rin, 20 billion yon na inutos ilabas para i-stabilize ang presyo ng petrolyo at matiyak na hindi mapuputol ang serbisyo ng transportation. Nailabas na ba yung 20 billion na yan? Hindi ko parang I didn't see anything eh. Tapos meron tayong National Disaster Risk Reduction Management Fund. So, Quick Response Fund. Diba? Dami Ang palang daming fund eh. Contingency Fund at unprogrammed. Ang dami palang fund dyan na... So, i-research po natin to. Sa aking pagkakaalam, yung 230 billion na yan ay ang available funds for the whole year. At baka the government is being cautious in How to releasing it spend it. because they know very well that this is going to last a long time. Yes. And of course, they would want to make sure that they can keep the house in order for a long time. So parang it's also a admission that the worst is yet to come. Yes, it doesn't look like this war is going to stop because Iran is saying, sige, kahit man-to-man sa ground na away, lalaban kami sa inyo. At ngayon, ang ibang mga bansa ay ng kanilang foreign policy at yung policy nila sa viewer, kagaya ng Spain. Pag comment lang ng Prime Minister ng Espanya, tungkol sa Israel, nagalit na si Trump. Ayaw niya nang bentahan ng kung ano-ano ang Espanya. Kaya Espanya ay dudulog naman ngayon sa China. So para si BBM naman gustong bumili din sa China ng fuel. Hindi ko lang alam kung ikaw ba ay pagbebentahan dyan. Kasi dati mo na silang inokray-okray. Ngayon, BBM, maganda naman balita at ang ating palang presidente ay healthy naman. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Healthy pala eh. Kayo talaga mga fake news kayo. Okay, fake news. You should be glad that tinan mo, side po, jumping jacks Ang galing At least buhay pala at maganda ang kalagayan ng ating presidente. O sige sir, magtrabaho ka na 24/7 at solbahin mo na itong fuel crisis sa mga tao. Gusto bumaba ka na sa pwesto dahil 44 months na ba, Congressman? 4 months na. Wala ka pa rin dyan kung sa Ilonggo pa kag sa Espanyol. Mejora. Wala ka mejora. Nothing good is coming out of this. So it's good that you are in good health. Now, get to work. Mama Bing, tsaka Kong Libisi, alam niyo ba yung Republic Act 7581 or yung Price Act na tinatawag natin? Ito yung may kapangyarihan ng ating Pangulo na magkaroon ng price ceiling.
na masabi niya na hanggang dito lang kayo at kausapin Ginamit niya ni niya. GMA. Exactly. So, dito ako nagtataka. Bakit hindi niya to gamitin now? Na pwede niya sabihin, may crisis tayo ngayon sa gasolina. Ceiling sa 50. Oo. Pwede ba natin, eto na, nagdedemand ako to all private sector companies na hanggang dito lang ang inyong presyo. Kasi kung may malasakit po talaga ang ating gobyerno, eto na po ang pinakamadaling batas sa kanyang pwedeng gawin na siya po mismo maggagawa nito. Di ba, Mama Bing? Ang problema talaga, Congressman, ito, lagi nga iniisip yung deficit, pero utang naman siya ng utang. Di ba? Yung ADB niya na utang. I don't think there's any easy solution. For example, if the government wants to subsidize the price of gasoline, then there will be shortages or there will be a deficit. Yeah. The only real way to solve it is if they just start saving money. But there has yet to be any master plan from the government on how we will impose austerity measures. And maganda sana kung lead by example, di ba? Uy, oo. Pero, Nako, Yeah. magbisikleta ka na lang, BBM. Pwede naman, exercise pa yan. Kahit yung mga foreign travel, hindi kinat nung Oo. unang linggo pa lang yes. ng crisis na ito. Tapos yung ASEAN Summit, hindi pa naman po sila Saka ikat yung MOE nyo. Ano yung Kasi, suggestion mo? Ikat nila yung MOE nila. 150 billion nga yung non-essential nilang MOE sa kanilang own definition. Pero meron din 11.6 billion confidential funds Yun. na nasa kanilang mga ahensya pa. Oo. Largest of which is nasa OP. Meron din 2.46 billion sa Presidential Communications Office under Yusek Claire Castro. Kano? 2.46 billion pesos. Nako, Yusek ha? Ang daming palang datong dyan ha? Actually, ang dami din pang ibang mga funds na hindi nasa GAA, kung hindi nasa mga GOCCs under the Office of the President. Ang sinasabi daw, ang PCSO, ang isang pinanggagalingan din ng pondo para sa mga social media operations ng administrasyon, kung pwedeng likumin na lang lahat ng mga kita ng mga GOCCs na to, kaysa ibigay sa mga social media trolls, pwede sanang gamitin pang ayuda sa mga tricycle driver. Social media trolls, 50 million, hinahanap pa ni Secretary Dave Gomez hanggang ngayon. Ba't di mo mahanap? Isang taong ka na naghahanap dyan. Ano ba talaga, Dave? Hindi. Sa totoo lang, ayaw mo naman mahanap eh. Kasi mga bata-bata mo rin yung mga kumuha dyan. Palagay mo. Balikan natin, Mama Bing, yung sinabi ni Kong Lian na yung Asian Summit, we don't need it now. We don't need it now. We gusto need to naman prioritize the magpapapel welfare of the people. ni BBM, di ba? Pero talagang pwede naman yan kansilahin because of the crisis. Ang ayaw talaga dito kay BBM, walang political will eh. Puro ka exercise, wala kang political will. Tatay mo nag-martial law, sumobra ang political will. Ikaw naman, napakakunat mo sa political will. Alam mo, tinatanggap ni Attorney Vice Mayor Respicio ang hamon mo, BBM, na mag-wage kayo dyan sa Malacanang. Ako, ang hamon ko, walkathon. Walkathon, BBM. 5 kilometers, pero sa Luneta, ayoko ng aircon. Kaya dyan sa gym mo, aircon ka eh. Kahit masakit na yung tuhod mo, lalaban kahit ako ka. may arthritis, partida ka pa. May arthritis pa ang Mama Bing. Hinahamon kayo ni Atty. Respicio na mag-contest Exercise. kayo dyan sa inyong gym. Kaya BBM, yan talaga ang problema sa gobyernong ito. Ang tagal ko nang gustong mag-succeed si BBM, wala talaga kasi wala siyang political will. Ang sinasabi ko nga, Kong Lian, tsaka Mama Bing, ang sinasabi ko po palagi, hindi ho tayo nagiging critical sa gobyerno dahil gusto natin silang magkamali. or Paalisin. anything. Oo. We just want them to serve the people properly na naaayon sa karapatan natin bilang mamamayang Pilipino. We deserve it kasi we're paying our taxes, binoto natin sila, nagtiwala tayo sa kanila. So dapat talaga na ibigay nila yung nararapat. And among all countries, look at Malaysia, Singapore, Thailand, and all other countries beside us. Ang lahat tayo, we have everything. We have, meron tayong minerals, meron tayong Nickel. Yamang Nickel. dagat, Number right? 2 sa Tama ba nickel. yun? Oo. Sa Tagalog, yamang dagat. Then we also have like flatlands na mga pwede tayong magtanim. Tayo nagturo sa Thailand na magtanim, gumawa ng rice, Rice production. Yun, rice production. Hirap sa Tagalog minsan. So anyway, then, ang Malaysia, maliit na lugar. Pero ang ganda ng growth nila, no? Then ngayon, naiwanan na tayo ng Cambodia. Kasi ang Yung corruption, Kati, Diba? sa corruption kasi, sa corruption index,
nandun naman tayo sa halos salutatorian. Kaya ganyan. Tingnan nyo yung isang index ng risk, high-risk countries na 15 according to the Asian Development Bank. Number 4 ang Pilipinas dyan. Ayan, number 4. Highest honors ka na naman, BBM, sa at-risk. Di naman kasama mo dyan, Nepal, Sri Lanka. Noon, tinatawanan mo lang yan eh. Di ba? Ngayon, number 4 ka na sa at-risk dahil sa fuel crisis at dependency natin sa imports. Abay, ultimo bigas, ini-import mo eh. Tapos ngayon, nag-sungka si Martin Luther King Romualdez ng bigas doon. 20 pesos daw yun. Kung gusto mo, sir, bigyan mo kami lahat. Huwag naman yung doon lang sa inyo para talaga ma-feel namin na tumutulong ka.